Bahagi na ng lansangan lalo na sa Metro Manila ang mga pulubi o ang mga individual na may kapansanan at mga bata na nagkalat sa daan upang mamalimos. Iba-iba ang paraan ng mga ito. Bukod sa mga direktang nanlilimos sa mga tabing kalsada na may hawak na garapon, marami na iyong nag-aabot ng sobre o ampaw sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan, mga nagpapakita ng medical certificate, may mga kumakanta at nagtatambol, habang ilan naman nililinis ang salamin ng mga kotse ng mga motorista. Lahat ito nanghingi ng kapalit na pera o barya. Kalaunan, dumami na ang bilang ng mga ito sa lansangan, na bukod sa nakakasagabal sa daan, ay banta rin ito sa kanilang kaligtasan. Kaya naman sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1563 o ang Anti-Mendicancy Law na ipinatupad noong administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ipinagbabawal na ang pamamalimos sa kalsada. Ayon sa batas, bukod sa ito ay delikado, hindi pinahihintulutan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamalimos dahil nauuwi ito sa pang-aabuso, lalo na ng mga bata na ginagamit upang kumita ng pera. Ito ay labag sa batas at may karampatang parusa. Sa ilalim ng Anti-Mendicancy Law, ang mga menor de edad lalo na ang mga 15 anyos pababa na ginagamit sa pamamalimos, bagamat may nilalabag na batas ay walang criminal liability. Ito ay nakasaad sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act. Gayunpaman, kung mapatunayan ang bata ay isang neglected child, maaari siyang kuhanin ng DSWD at maaaring matanggalan ng parental authority ang mga magulang nito dahil hindi nila kayang palakihin ng maayos ang mga anak. Para naman sa mga individual na may edad na namamalimos, kahit na may kakayahan ang katawan nito na magtrabaho o yung mga tinatawag na mendicant, kapag nahuli, maaari itong pagbayarin ng multa na nagkakahalaga ng 500 piso o kulong na 2 taon. Habang ang mga paulit-ulit ng nahuli na namamalimos o yung mga habitual mendicant kung tawagin ay pagbabayarin naman ng multang hindi higit sa 1,000 piso o kulong na hindi higit sa 4 na taon. Maaari namang multa at kulong ang ipataw, depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!